So, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay pag-usapan na naman natin kung ano ang obligasyon ng pagiging isang solo parent. Huwag muna natin pag-usapan ngayon kung paano ba maging solo parent o ano-ano ang mga bagay na kailangan para maging valid ka na solo parent. I would just wanna share you something personally sa sarili ko muna. So, pag-usapan natin ang pagiging magulang ng nag-iisa. So, kadalasan, ang pagiging magulang na nag-iisa ay napakaraming hamon sa buhay. Tama yun. Ang bigat ng responsibilidad. Mahabang oras. Paano ba babalansehin yung oras mo? Oras mo sa anak mo, sa sarili mo, sa paghahanap buhay, paghahanap ng pera, anong ipapakain mo sa mga anak mo? Nang nag-iisa ka lang. Wow. Siyempre, hirap nun, diba? So, alamin natin ang realidad. Hindi lang sa buhay ko, but sa buhay ng ibang mga solo parents. Oy, not only para sa mga babae hindi lang. May mga solo parent din na mga lalaki. What? At pwede rin naman natin tawagin solo parent yung isang guardian or yung sa kanya iniwan yung anak, hindi niya biologically na anak, pero siya ang nagtataguyod. Oh. Madaming factor ang pagiging solo parent. So, next time, pag-usapan natin yan. Huwag mo na yan. Ako muna. Ako. Marahil, ang pagiging magulang na nag-iisa ay yun yung nagpapatibay sa akin sa pagharap ng mga hamon sa buhay, yung maraming mga balakid, maraming mga problema sa buhay. So, kaya naman solo parent, naatay ka ng tinatawag nga, what do you call this one? Superpowers yun. Kasi, di natin alam na superwoman na pala tayo. Ay, tama. Ako man, superwoman ko. So, imagine, nawala yung papa ng mga anak ko. So, ngayon, alam mo, di ko ma-imagine na hanggang ngayon, nakatayo pa ako dito. Kinakausap ko pa kayong lahat. Na, iba. Kasi, meron akong determinasyon na malampasan ko kung anumang hamon sa buhay ang humadlang sa akin at sa aking mga anak. Oh, ganon. Pangalawa, mas lalo akong nagkaroon ng connection sa mga anak ko. Yung bang dati is, syempre, nandyan pa yung tatay nila. Hati yung oras. Asikaso siya, asikaso ako. Pero yung ako na lang, ako na lang talaga mag-isa, is mahirap. Lalo na pag ikaw ay nanay ka, nagbe-breakdown ka. So, hindi mo pwedeng ipakita sa mga anak mo na mahina ka. Hindi ka pwedeng umiyak sa harap ng mga anak ko, day. Huwag dun. Huwag ganon. Huli, siguro, maraming na-shock o nagulat yung instant solo parent. Hindi ko na sinasabi sa sitwasyon ko, sa sitwasyon ng iba. Yung iba, ang sitwasyon nila is yung broken family. Iba-iba tayong pinagdadaanan. Kaya, ikaw True Bear continued.